hapon mga amigo ug mga amiga. Daghan gihapon lang akong tana sa ako no kung unsa ni akong nawong sa mga wala kay bawo pa kay nakaraan naghibo naman kong video ani na nagsugod na rin ako nagsugod na rin siya sa gipon na rin siya akong gipabunot. Tapos pagpaibot na ako aray tabo gipaibot na kain ako pero wala na ayo. Pero before ako ni gipaibot daghan ko mga doktor mga dentista nga gingantuan na kailangan siya gipa-x-ray wala pa makita nga bali kaya gibunot siya. Pagbunot sa iya wala na siya ni daayo nagdayon na siya og nagdayon na siya og hubag siya. Tapos itaka ko nga daw pila ka tuig sobra na usa ka tuig wala gihapon siya naayo pusakit tapos bawala ang pagka na ako naayo na siya. Pero may mga times kasi na pagdugo siya kaya nakaingon ko na wala pa kung naayo sa sulod. Tapos nagpa-check up ko nila sa provincial gitanggihan na ko kay kailangan sa dentist ang kailangan niya doktor, kailangan mga espesyalista. Kadto ko sa mga doktor na dentist ipa-x-ray na po ko wala na po makita kaya naabutan og ani kadugaya kay wala ko nakadtuan niya doktor nga nakahibaw ko unsa ni sakita ko unsa ni ang kailangan na ako na doktor ni ay ENT nga doktor ako kailangan. Ears, nose, and throat kailangan ako ka doktor. So last year 2023 2023 na admit ko sa Adventist. Admit ako sa Adventist gi-CT scan. So nakita sa CT scan ako kasi buo siya gi-CT scan. Nakita sa CT scan ako na kini diri ang may diferensya dili sa higipon. Ang dili na sa loob sa kong ilong may intubo siya na laman. Intubo siya na laman. Tapos nagbara na siya diri sa akong lalabunan kasi yung laman na yung lumalaki indako siya indako. Tapos nagbara na siya diri hirapan ako maghinhawa nahirapan ako maglunok og pagkaon. Kaya Agosto sa Adventist tubuhan ko diri bago operahon siya ibayop sa isa ko para pag malaman kung kansero siya opera gipangutan na si Dr. Estimar sa akong anak kung gaano kasigurado pag inopera ako na matanggal na or magaling na ang katwiran ang sagot naman ni Dr. Estimar hindi pa siya ganoon kasigurado kung gagaling daw basta yun na yung paraan tutubuhan ako puno to ang paagi nga tubuhan ko para makakaon ko magtuloy-tuloy pa wala ko lang buhiho pa man ko ako yung desisyon ko na makulit na dili ko alam tubo agwag tahon ko ni so nauli pagka napod November 2023 na-admit ako. Tapos ngayong July nagpa-biopsy ako sa ENT doktor kay Dr. Javierto. Doktor talaga siya sa nagpa-biopsy ko yun igawa sa resulta is cancerous na daw mga abnormal cells na yung tumubo dito. Hindi na siya pwede operahon kasi nagkalat na galing dito nag siya dire naglakjo hindi na ako baka naglakjo na siya kaya hindi na siya pwede operahan. Kailangan na sa ako undergo na ako sa chemo. Kaso
Pero itong una, gusto na ako magpakimo. Kaya kung ilunong mo naman ang maagi na maayo ko, gusto na ako magpakimo, mo na akong desisyon magpakimo. Kaso lang naisip na ako, kung magpakimo ko, ipakutan na ako si doktor, disasais na doktor, kung pila ka sesyon pag kimo bago makuman, depende daw sa reaction sa akong lawas. Ang isa ka kimo kay 38,000, wala pa to dito ang bill sa kwarto, wala pa dito, basta ang gamot lang daw to ang 38,000, wala pa ang doctor's pay, wala pa, basta yung 38,000 gamot pa lang yun sa kimo. Kaya nakaingon ko na siguro makaya ang isa ka session 38,000 sa sunod, paano na naman. So wala gihapon, useless na gihapon magpakimo kung isa ka beses na wala gihapon. Kaya nagdesisyon ko niya kung mga igsoon di po musugot na magpakimo ko. Oo nga, nagkanalan ko na mag-herbal. Magandang gabi sa lahat. Ako po pala si Mary Ann Debut Armension, 43 years old, may 3 anak. Nakatira sa kasalukuyan, nakatira sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Ako po ay dating nagtatrabaho bilang leading guard dito sa mall ng NCCC, sa NCCC Palawan. At dati rin po ako membro ni Pastor Henry Hermosilla at ang kanyang asawa niya si Atiling dyan sa Barangay Tugbuan sa Grace Sounded Baptist Church. Yan ang naging pastor namin noon dyan sa Barangay Abinduyan, si Pastor Dog Henry Hermosilla. Humingi po ako ng tulong na kung sino po may mabuting kalooban na magbigay ng tulong sa akin, kung maaari po sana ay pakiabot talaga kay Pastor Dog Henry Hermosilla or ibigay sa GCash, isend sa GCash ko dahil po dito sa aking problema, sa aking sakit. Ito sakit ko na simula pa ito na 2021, nabunutan ito sa 2022, nagpabunot ako hanggang sa nabunot siya, hindi siya gumaling. Na-diagnose 2024 ngayong August lang na-diagnose na cancer na siya. Kasi simula nung pagbunot 2022 hindi talaga siya gumaling. Akala ko magaling na, pero may mga times kasi nagdugo siya, sariwa pa yung dugo sa loob pala is buhay pa yung sugat. So sa madaling salita po, na-diagnose po ako ng 2024 ngayon lang po, 2024 August 22, na-diagnose ako ni Dr. Habierto dyan sa may cancer na po siya. Hindi na po siya pwedeng operahan kasi nagkalat na. Pinapa-undergo na po ako sa chemo. Mali, ang problema para sa akin is itong ilong ko may tumubong laman, kaya ako hirap magsalita kay parado siya. Pag hindi ako magamit ng mic, hindi ako marinig sa video, sa video ko. Nakakarinig. Hindi marinig ang salita ko, at saka hirap po talaga ako magsalita kaya hindi ko ito nag-lockjaw na po itong ko. Gawa po ng malaki ang sugat dito sa loob. Kaya po may mga buting kalooban po, mahingi po ako ng kunting tulong. Sa ngayon po kasi tumigil na ako sa mga gamot na mga synthetic. Ang itiniti ko na lang po ngayon mga herbal, mga juices, interval cleansing diet, o yung na juices na lang siya. Sa umaga nagpe-blender ako ng pagkain ko katulad ng carrots, pepino, hinahalo ko yan siya na blender, yun ang kinakain ko. Tapos mga patatas yan, minalaga ko lang minsan, mga orange, basta more on prutas talaga siya, at saka mga gulay. Ang
ginagawang Diyos. Yun lang talaga ang pagkain ko. Halos hindi na ako nakakain ng kanin. Yun na lang ang bumubuhay sa akin talaga yung Diyos na yan. Diyos na, yun ang laman lagi ng tiyan ko. Kaya siguro ako biglang bumigay ang katawan ko. Kaya kung sino man po ang may mabuting kalooban na gustong tumulong, iabot na lang po kay Pastor Henry Hermosilla or sa GCash ko po. Yun po, maraming salamat po. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Yung gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon ay ito pong dating miyembro po namin, yung kami ay nasa Palawan pa. Siya po ay isang kasamahan o kasapi namin doon sa chapel po namin. Pero ano lang ako, hindi ko lang talaga akalain na gano'n ang mangyari sa kanya. So pakinggan na lang natin yung kanya pong mga sasabihin at kung ano nangyari sa kanya. So nalaman lang namin na siguro 2011 kasi kami umalis ng Palawan. So bihira na lang din kami nag-communicate sa mga kapatiran doon kasi siguro for ethical reason, kasi kung mayroon na silang bagong manggagawa ay kailangan ay dapat hindi na po tayo nakikipag-communicate para po ma-develop po yung relasyon nila ng mga miyembro sa kanilang bagong pastor. So yun po. So ito po ay si pangalan po nito ay si Mary Ann Armention, may asawa po at yun, parang ano lang din ako nung nalaman ko na yun ang nangyari sa kanya, anong nangyari sa kanya. So yan po, sana po ay pagbigay din ako konti, pero konti lang. So kung mayroong mang gusto, pwede nyo pong idaan sa GCash ko, nandyan po sa comment section o description box. And then pwede rin po diretso sa kanya, ipopost ko pa rin po yung niya, yung GCash number niya. Siguro ang masasabi ko lang ay wag po nating baliwalain yung simpleng sakit ng ngipin. At sabi po ng isang missionary nurse, registered nurse po siya, sabi niya ay yung ngipin ay konektado po sa maraming mga nerves. Kapag ito po ay mag-complicate ay pwede pong mauwi nga doon sa pagiging cancerous. So yan po. So Merry Christmas sa ating lahat at God bless.